Ang update, hinamon po ng dating Secretary Aguirre ng Department of Justice itong si Laila de Lima na kung gusto niya umanong kasuhan sila kasama po itong si Pangulong Digong, bahala siya at let's move on naman ang kanyang unang binitawang salita. Dahil unang-una umano nilinaw niya na walang kinalaman po itong si PRRD sa umano yung mga kaso na hinaharap noon or hinarap ni Laila de Lima at dahilan kung bakit nakulong ito. At nanindigan po itong si Secretary Aguirre na ang kasong pinail kay Laila de Lima noon ay may mga sapat na basihan kung bakit nilabasan umano siya ng warrant of arrest. Duterte, wala pong kinalaman si Pangulong dating Pangulong Duterte, si Digong, sa kasong inihain sa kanya. Hindi po yan nakialam. Presidente lamang po siya ng Pilipinas noon. Ako po naman po ay ang head ng Department of Justice din. So, ang sabi ko nga po yun naman pong mga kasong inihain sa kanya, yun po'y bunga ng pag-aaral ng mga ating mga prosecutors. Kaya yan po'y dumaan sa proseso. Unang-una po, ang nagumpisa niyan, na nagsimula ng kaso sa kanya, ay ang Congress, ang House of Representatives. Tanda po ninyo nun, nung ipatawag kami, kasama yung mga testigo, yung mga inmates from Muntinlupa, doon po nag-umpisa yan. Kaya po pagkatapos po noon, nag-form ako ng ang Department of Justice ng panel of prosecutors, 5 po yan. Nag-aral po yan ng mga complaint, mga affidavit na isinubmit laban kay Secretary de Lima. So ayan po mga kababayan po natin, yan ang nilinaw po ni Secretary Aguirre na talagang may mga sapat na basihan kung bakit po kinasuhan itong si Laila de Lima. At syempre, nirespeto niya ang desisyon po ng Supreme Court sa pag-dismiss din ng iba't ibang kaso po ni Laila de Lima. At syempre tayo din naman, kinakongratulate natin po itong si Madam Laila de Lima. Pero gaya po ng sinasabi ni Pierre Arde, ay dapat manahimik na ito. Huwag nang kumalikot pa ng kung ano-ano. Baka pagsisihan niya nga umano, habang buhay o balang araw ang kanyang ginagawa. Kasi sa ngayon mga kababayan po natin, imbis na manahimik po itong si Matandang de Lima, abay kaliwat kanan na naman ang kanyang pambabatikos. Kaya tuloy napapaisip po natin na mukhang malaki po ang kanyang utang na loob sa administrasyong ito kung bakit po siya nakalaya. Ito kaya ang totoong dahilan mga kababayan kung bakit hindi pa kayang manahimik po ni Laila de Lima. Dahil stress na ito sa 7 taon na kanyang pagkakulong, supposed to be magpapasalamat po siya unang-una sa Panginoon dahil nag-withdraw po or tumambling, bumaliktad, nag-recant ang kanyang mga testigo. Kaya nakalaya ito. Kung ano man ang kanilang dahilan, kung totoo man ang kanilang paninindigan o dahil takot na rin sila sa kanilang buhay kaya sila bumaliktad, so respeto natin. At least nakalaya si Dilima. Pero palagay ko kung gusto niya talaga pumasok sa politika, muli bilang senador, huwag niya nang gamitin itong si PRRD. Kasi baka lalong mapapahamak po siya. At sigurado naman po tayo, kahit bumalik pa ito si De Lima sa politiko, hindi na rin itong mananalo mga kababayan po natin. Dahil silang-sira na po yung pagkababae nito, yung credibility nito, sirang-sira na po. At kahit nakalaya pa ito, yung mga kababayang Pilipino ay hindi naman naniniwala na wala itong kasalanan. At syempre, pamumulitika po yung kanyang pagkalaya. Unlike sa kanyang pagkakulong, ay wala po itong pamumulitika dahil kitang-kita naman na may mga basihan. Imagine mo, umamin pa noon si Kerwin, umamin pa ang kanyang bodyguard at ang kanyang honey babes na si Jonel. Di ba? Kaya nakulong ito, mga kabayan po natin. Kaya tama lang po yung sinasabi po ni Secretary Aguirre na move on na lang. Pero ang gusto niyang kasuhan, si PRRD o yung mga dating cabinet members ni PRRD, bahala siya. Pero malay natin kapag pinalaki niya na naman ang isyong ito, baka mabaliktad naman po siya, mga kabayan po natin. Kaya palagay ko, isa rin itong dahilan kung bakit itong si Dilima hindi makamove on at paninira ng paninira, lalo na nung nagkaroon na ng anunsyo na tatakbo po sa pagkasenador itong si PRRD at ang kanyang dalawang anak na si Mayor Baste at si Congressman Pulong.
Okay, so yan po yung ating update muna mga kabayan. At tambayanan po natin kung itong si Dilima hanggang salita lang ba o paninindigan niya ang kanyang sinabi, nakakasuhan niya ang dating presidente. Malinaw din na si PRRD ay hindi haharap sa pagdinig sa House of Representatives kaugnay sa kanilang allegation sa extrajudicial killing. Okay, maraming salamat mga kabayan.